Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, kabanata 3276. Nagalit ng husto dito si Maverick, inakala ko pa namang maipapakita ko ang lakas ko kay Grady. Pero hindi ko inaasahan magiging ganito kawalang kwenta ang mga tauhan ko. Gusto sanang maiyak si Cyclops pero walang luha ang tumulo sa kanyang mga mata nang harapin nila ang galit ni Maverick. At pagkatapos ay nag-iingat na sinabi ni Cyclops na, "Hindi mo kami masisi, Boss Maverick. Masyadong matindi ang kasamaan ng isang yun." Tumango namang sumangayon dito ang kanyang mga kasama. Oo nga, walang kahit na anong Saint Energy ang batang yun pero nagawa pa rin niyang lumaban ng mabilis. Ni hindi ko man lang nakita kung paano kami inatake, dahan-daang kumalma si Maverick nang marinig niya ang mga sinabi ng kanyang mga tagasunod. Dito na siya sumimangot habang sinasabi na, ganito ba talaga katindi ang isang yun? Mabilis namang tumango rito si Cyclops at ang kanyang mga kasama. Dito na biglang hinampes ni Maverick ang kanyang kamao sa lamesa, nagpakita ng madilim na itsura ang kanyang mukha at mga mata habang sinasabi na, "Wala akong pakialam kahit pagaano kasama ang lalaking yun, ang sinumang sasalungat sa akin ay agad na mamamatay." Dito na inutusan ni Maverick si Cyclops na, "Kayong lahat, maghanda kayo dahil dudukutin natin ang anak na babae ng pamilya Damien para palabasin ang lalaking ito." Kahit na gaano pa kalakas si Daryl ay siguradong susuko at susuko pa rin ito sa sandaling makuha natin ang kanyang asawa. "Oo boss," mabilis na itinango ni Cyclops, dito na biglang naisip ni Cyclops ang isang bagay, napakamot na lang siya sa kanyang ulo habang sinasabi na, "Lalabas ba talaga ang lalaking yun sa sandaling madukot natin ang anak na babae ng pamilya Damien? Isa lang siyang nakikitirang manugang." Dito na galit na sumagot si Maverick ng, "Wala ka talagang utak. Paano siya makapapamuhay ng tahimik kung wala na ang kanyang asawa?" Dito na ito biglang na-realize ni Cyclops kaya agad itong sumagot ng, "Naiintindihan po namin boss, napakatalino niyo po talaga." Ito rin ang naging sentimiento ng iba nilang mga kasama, "Napakagaling talaga ni boss, napakaganda po ng naisip ninyo." Tila wala ng pasensya si Maverick nang sabihin nito ang kanyang mga tauhan ng, "Huwag niyo na akong lunurin sa mga pagbati ninyo. Kumilos na kayo ngayon din." "Opo boss." Sa kabilang banda nakabalik na si Daryl sa pamilya Damien nang makita niyang bukas pa ang mga ilaw sa kwarto ni Lolita mula sa malayo. Ang aga naman niyang nagpahinga, bulong ni Daryl sa kanyang puso. Hindi na niya naisip pa ito ng husto kaya agad siyang naglakad paabante para buksan ang pinto papasok sa kwarto. Buwisit, agad na nanigas ang buong katawan ni Daryl nang buksan niya ang pinto at makita ang eksena sa kanyang harapan. Natigilan siya rito ng husto. Nakita niya sa kanyang harapan ng isang kahoy na tub na puno ng halamang gamot. Kasalukuyan itong umuusok sa init habang nakababad sa ilalim nito si Lolita, hindi masyadong nabalot ng tubig ang buo nitong katawan kaya agad na tumambad kay Daryl ang magandang hubog ng katawan nito. Nagpatuloy sa mga sandaling ito si Lolita sa kanyang pagligo gamit ang iba't ibang uri ng mga halamang gamot. Madalas niya itong ginagawa sa umaga pero masyado siyang busy kanina kaya ipinagpaliban niya na muna ito hanggang sa sumapit ang gabi. Wow! Nabablangkong tumitig sa kanyang harapan si Daryl sa tindi ng kanyang mga nakikita. Dito na napansin ni Lolita si Daryl kaya agad na nanginig ang kanyang katawan. Arg! At pagkatapos ay niglang nagising sa katotohanan ang isipan ni Lolita. Dito na siya sumigaw habang kumukuha ng tuwalyang pantakip sa kanyang sarili. Namumula at nagagalit ito nang sabihin niya kay Daryl na, "Ikaw kailan ka pa nakabalik? Hindi ba't lumabas ito kanina, bakit ang bilis naman yata niyang nakabalik?" Natigilan naman dito si Daryl. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo habang sinasabi na, "Hindi ko ito sinasadya magpatuloy ka na sa pagligo mo." Sabi niya habang nagmamadaling naglalakad palabas ng pintuan. Buwisit, inakala kong nagpapahinga na si Lolita. Hindi ko naman alam na naliligo pala siya sa mga halamang gamot ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali ay nakapagbihis na si Lolita, dito na niya binuksan ang pinto papasok sa kwarto. Makikitang hindi pa rin nawawala ang pamumula ng kanyang mukha dahil sa nangyari kanina.
Mas tumindi pa ang kahihiyan na kanyang nararamdaman nang makita niyang nakatayo si Daryl sa labas. Masyado nang naging awkward ang ihip ng hangin sa mga sandaling ito. Pagkatapos ng 10 segundo ay napakagat na lang si Lolita sa kanyang labi habang mahinang sinasabi na, lalabas muna ko para maglakad-lakad. Masyadong nakakahiya ang mga nangyari kaya dapat lang napakalmeyan ko muna ang aking sarili. Agad namang nagising sa katotohanan ang isipan ni Daryl sa mga sandaling ito, gusto mo bang samahan kita? Hindi na kailangan, determinadong tumanggi rito si Lolita habang naglalakad ng mabilis palayo kay Daryl. Hi! Kabanata 3277, napailing na lang sa kanyang ulo habang mapait nang umiti si Daryl nang makita niya ang paglakad ni Lolita palayo. Mukhang ayaw nga talaga sa akin ng anak na babae ng pamilya Damien. Dito na siya bumalik sa kwarto para magpahinga, masyado siyang napagod sa buong araw na pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng Pearl City. Hindi na niya inalala pa ng husto si Lolita, sa bagay, siya pa rin ang anak na babae ng pamilya Damien. Bilang isang syudad na malapit sa dalampasigan, natural lang na maging masigla ang aura ng Pearl City sa gabi. Kumalma na rin si Lolita matapos nitong mag-ikot-ikot ng ilang sandali sa paligid. Napag-isip-isip niya na rin ang tungkol sa bagay na yon, kahit na mukhang walang kakayahan si Daryl ay nagawa pa rin itong tulungan siya ng gusto na umabot pa sa punto na kung saan ay nagawa pa nitong iligtas ang kanyang buhay. Masyado ba akong masama sa kawalan ko ng pakialam sa kanya, isip ni Lolita habang naglalakad pa uwi. Pero agad siyang hinarang ng ilang mga lalaking may masasamang itsura sa kanilang mga mukha nang makarating si Lolita sa isang intersection. Ang mga ito ay walang iba kundi mga tauhan ni Maverick na sina Cyclops at iba pa. Bastos na tiningnan ni Cyclops si Lolita habang sinasabi na, Miss Lolita. Walang duda na ang pinakamagandang dalaga ay nagmula sa isang mayamang pamilya sa Pearl City, tingnan mo ang mukha at katawan niya. Masyado itong sexy, napaatras naman si Lolita habang sumisigaw ng, sino ka bakit ninyo ako hinaharang? Tumawa at ngumiti naman si Cyclops habang sinasabi na, huwag kang matakot dahil gusot ka lang makita ng boss namin, dito na nila nilabas ang isang sako na ipinantaklob kay Lolita. Buwisit dinukot nila ako, napaatras dito si Lolita pero agad na siyang nadukat ni Cyclops at ng mga tauhan nito bago pa man siya makapag-react. Pagkatapos ng 10 minuto ay dinala ng mga ito si Lolita sa labas ng city kung saan nagtatago si Maverick. Ikaw, ninerbyos si Lolita nang husto ng alisin ng mga tauhan ni Cyclops ang sakong nakataklob sa kanyang mukha. Dito na niya tuluyang nakita ang sitwasyon sa kanyang paligid, agad niyang sinabi na, sino ka, bakit mo ako dinukot? Ako ang pinakamatandang anak na babae ng pamilya Damien kaya pakawalan niyo na ako. Dito na nagsimulang magpumiglas si Lolita, pero kasalukuyan pa ring nakatali ang kanyang mga kamay at paa kaya hindi na siya makakuha pa ng lakas. Daang-dahan lumapit si Maverick kay Lolita habang nakangiting sinasabi na, narinig ko na isa raw kilala sa kanyang ganda na babae ang pinakamatandang dalaga ng pamilya Damien. Sa wakas ay nakikita ko na rin ito ngayon, tumingin ang mga mata ni Maverick sa buong katawan ni Lolita, ang ganda napakaganda. Pagkatapos tingnan si Lolita ng higit sa 10 segundo, muli nang nagising sa katotohanan ang isipan ni Maverick bago ito nakangiting magsalita kay Lolita. Miss Lolita, ako nga pala si Maverick, naniniwala ako na narinig mo na ang pangalan ko noon. Ano, nang inig ang katawan ni Lolita habang nagpapanik sa kanyang kinaroroonan. Si Maverick ay ang pinakakilalang bandido sa buong Pearl City, isa itong walang awang lalaki na hindi mahuli-huli ng kanilang sundalo. Pero walang kahit na anong atraso ang pamilya Damien kay Maverick, dito na nagtatakang nagtanong si Lolita ng, bakit ninyo ako dinukot? Ngumiti naman si Maverick habang dahan-daang sinabi na, huwag kang magpanik. Hindi kita sasaktan sa ngayon, mayroon lang kaming hindi pagkakaunawaan ng asawa mo. Pero nagawa ng batang yun na magtago sa pamilya Damien, dinukot lang kita para palabasan ito sa inyo. Dito na inutusan ni Maverick ang kanyang mga tauhan na ikulong si Lolita, na bahala at nagalit naman dito si Lolita, kailan pa nagawang galitin ni Daryl ang isang masamang nilalang na katulad ni Maverick. At bakit niya pa dinamay ang kanyang asawa sa gulong ito? Sa kabilang banda, hindi na naging maganda ang pakiramdam ni Daryl dahil isang oras nang hindi nakakabalik sa kanila si Lolita. Mr. Daryl, nang biglang sabihin ng tagapaglingkod na nakatayo sa pintuan na, mayroong pong nagpapabigay sa inyo ng sulat na ito.
Para raw po ito sa inyo, dito na ibinigay ng tagapaglingkod ang isang sulat kay Daryl. Binuksan ni Daryl ang sulat, agad na nagbago ang kanyang itsura nang matapos siya sa pagbabasa nito. Buwisit mayroong dumukot kay Lolita, naging malinaw ang nilalaman ng sulat na ito. Kinakailangang magpunta ni Daryl sa isang abandonadong bundok sa labas ng Pearl City, sa loob ng 1 oras nang mag-isa kung ayaw niyang mamatay si Lolita. Kabanata 3278. Pinigilan ni Daryl ang kanyang galit at mabilis na umalis sa pamilya Damien para hanapin si Olenna. Hindi kailanman natakot si Daryl sa sinumang makakalaban nito kahit gaano pa man ito katindi. Pero napagdesisyonan niya pa ring mag-ingat para na rin sa kaligtasan ni Olenna. Agad niyang nakita si Gwyneth at Olenna nang makarating si Daryl sa private manor ni Gwyneth. Agad nang dummer-ekte si Daryl para sabihin sa mga ito ang tungkol sa sitwasyon nang hindi masyadong pinalalayo ang usapan. Nagalit ng husto ang parehong sina Gwyneth at Olenna nang marinig nila ang nangyari kay Lolita. Dito na biglang napatayo si Olenna habang makikita ang matinding galit sa maganda nitong mukha. Nagawa kang sundan at labanan ng mga tauhan ni Maverick kaninang umaga at pagkatapos ay dinukot naman nila si Miss Lolita kinagabihan. Sigurado nga akong may kinalaman dito si Maverick kung titingnan ang mga nangyari. Isa lang silang grupo ng mga bandidong may lakas loob gawin na lahat ng kanilang gusto. Hayaan mong magpapadala ako ng mga tauhan para wasakin ang mga ito. Ipapatawag na sana ni Olenna ang kanyang mga tauhan, nang biglang ikawin ni Daryl ang kanyang kamay habang sinasabi na, "Huwag kang magpadala sa emosyon mo, nasa kamay nila ngayon si Lolita kaya hindi tayo maaaring gumamit ng dahas." Habang nagsasalita, biglang naisip ni Daryl ang isang bagay kaya agad nitong sinabi na, "Halika na, makikipagkita tayo kay Maverick para i-distract ito. Magdala ka ng ilan sa iyong mga tauhan para hanapin kung saan nila ikukulong si Lolita." Sige, mabilis na tango ni Olenna. Pagkatapos ng usapan ay agad na nagpaalam sina Daryl at Olenna para pumunta sa abandonadong bundok sa labas ng Pearl City. Samantala sa lugar kung saan matatagpuan si Maverick, pagkatapos ikulong si Lolita, nagpadala si Maverick ng mga tauhan para papuntahin kay Grady. Dito na nagmamadaling pumunta si Grady sa kuta ni Maverick, Kuya Maverick. Nang makarating si Grady sa kahoy na kubo, agad itong nagtanong ng, "Kamusta? Naturuan mo na ba si Daryl ng leksyon?" Agad na nagpakita si Maverick ng isang awkward na ngiti habang nahihiyang sinabing, "Tinuruan ko siyempre siya ng leksyon, bukod dito ay nagawa ko ring ipadukot si Miss Lolita." Hindi maaaring sabihin ni Maverick ang tungkol sa pambubugbog ni Daryl sa kanyang mga tauhan, masyado itong nakakahiya. Dito na natigilan si Grady, "Dinukot mo si Lolita, bakit mo naman ginawa iyon?" Dito na sinabi ni Maverick na, "Sinabihan ko ang aking mga tauhan na turuan si Daryl ng leksyon pero masyadong tuso ang batang yon." Agad itong tumakas nang maramdaman niya na hindi niya matalo si Cyclops at ang mga tauhan nito. "Galit na galit pa rin ako hanggang ngayon kaya agad kong ipinadukot si Miss Lolita para palabasin siya sa kanyang lungga." Kaya pala, tumango naman si Grady sa naging paliwanag ni Maverick, ngumiti lang ito habang sinasabi na, "Ngayon dinukot mo si Lolita. Pwede ko nang kunin ang pagkakataong ito para palabasin na isa akong bayani na magliligtas sa kanya. Maaari mo namang bantaan si Daryl na papatayin mo si Lolita kapag dumating ito. Sigurado naman akong susuko ito kaya maaari mo na itong atali at ipahiya, bigyan mo ako ng isang flare sa sandaling matapos ka sa kanya. Hayahan mo akong talunin ka para mailigtas ko si Lolita." Malabos-sabos na sinabi ni Grady kay Maverick ang kanyang plano. "Gaano nga ba ako katalino para magkaroon ng ganitong kaperpektong plano? Ililigtas ko si Lolita mula kay Maverick sa tamang oras. Siguradong pasasalamatan niya ako ng husto dito. Maaaring i-cancel na rin niya ang engagement niya kay Daryl pag-uwi nito sa pamilya Damien para pakasalan ako." Dito na nalunod si Grady sa kanyang ideya. Narinig naman ni Maverick ang kanyang plano kaya agad nitong sinabi na, "Napakatalino niyo po talaga Mr. Grady. Napakaganda ng plano ninyong ito, babawi ako sa iyo sa sandaling magtagumpay tayo rito, Kuya Maverick." Tumawa naman dito si Maverick, agad na umalis si Grady nang magkasundo sila ni Maverick. Agad itong nagtago sa malayo para hintayin ang senyales na magmumula rito. Sa kabilang banda, pagkatapos ng kalahating oras ay nakarating na rin si Daryl sa lugar kung saan siya pinapante ni Maverick.
Phew, nagbuntong hininga ng malalim si Daryl nang makarating siya sa sira-sirang kubo na kanyang pinasukan. Kabanata 3279, agad naman nakita ng nagbabantay na si Cyclops at ng ilan pa nitong mga kasama si Daryl kaya agad nila itong inatake. Hoy bata, nagpakita ng malisyosong ngiti sa malademonyong si Cyclops habang sinasabi kay Daryl na, masyado ka nga talagang matapang. Nagawa mong magpunta rito ng mag-isa, Mangmang. Hindi naman pinansin ni Daryl ang sinabi ng mga ito habang naglalakad papasok sa kubo. Nang makapasok siya sa kubo, agad na nakita ni Daryl si Maverick na nakaupo sa tabi ng apoy, hawak-hawak nito ang isang napakagandang kutsilyo sa kanyang kamay. Makikita rin ang mala predator nitong ngiti habang nilalabas ang isang napakalakas na aura. Agad na napatingin si Maverick kay Daryl nang makapasok ito sa kubo. Naramdaman ni Maverick na walang kahit na anong saint energy ang tao sa kanyang harapan, pero masyado pa ring nakakagulat nang matalo nito si Cyclops at ang mga tauhan nito. Nakuha ng batang ito ang atensyon niya, pagkatapos obserbahan si Daryl ng ilang mga segundo. Sinabi ni Maverick na, ikaw pala ang nakikitirang manugang ng pamilya Damien, narinig ko magaling ka raw sa pakikipaglaban. Wala nang panahon pa si Daryl para makipag-usap ng nanlalamig nitong sabihin na, ako ngayon, nasaan na si Lolita? Tumawa naman si Maverick habang walang awa na kumikislap ang nanlalamig niyang mga mata. Agad nitong biniro si Daryl, mapagmahal ka nga talagang lalaki ano. Masyado kang nag-alala kay Miss Lolita kaya nagpunta ka rito ng mag-isa sa takot na baka may mangyaring hindi maganda sa kanya. Mukhang ginawa mo rin ito para mapatunayan sa lahat na hindi ka lang nakikitirang manugang ng pamilya Damien tama. Agad namang niloko ni Cyclops at ng mga kanyang kasama si Daryl, mukha ngang mapagmahal na lalaki ang batang ito sa unang tingin. Huwag ka nang makipaglokohan sa kanya boss, buwisit, nagawa akong pagsusuntukin ng batang yan kaninang umaga, oras na para gumanti. Hindi naman nagpanik dito si Daryl, kahit na noong marinig niya ang panluloko ng mga ito sa kanya. Bahagya lang siyang tumawa bago umupo at dumkwatro sa isang upuan na nasa harapan ni Maverick. Hindi siya nakaramdam ng kahit na anong pagpapanik habang nagre-relax at walang pakialam sa mga nangyayari. Hayop ang batang ito agad na napuno ng tensyon ang dibdib nina, Maverick, Cyclops at iba pa nang makita nila ang reaksyon ni Daryl. Agad na nagbago ang kanilang itsura habang napupuno ng galit ang kanilang mga dibdib. Buwisit, ang lakas ng loob mong magpakita ng hangin sa teritoryo namin, tumayo ka, sinong nagsabi na umupo ka rito? Hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo bata, agad na nagpakita ng wala sa sariling intensyon na pumatay ang mga mata ni Maverick. Pero agad na nakaramdam ng kakaiba si Maverick nang tingnan niya ang walang pakialam na si Daryl. Walang kahit na anong saint energy sa katawan ng taong ito pero mukhang hindi naman niya pinipeke ang kalmado niyang itsura. Walang emosyon namang nagsalita si Daryl habang nag-iisip si Maverick, ikaw si Maverick, tama. Wala naman tayong atraso sa isa't isa kaya ayoko nang magpatumpik-tumpik pa, pakawalan mo na si Lolita ngayon din kung ayaw mong pagsisihan ang lahat ng ginawa mo ngayon araw. Nagdilim ang mukha ni Daryl nang bala niya si Maverick, pero sa totoo lang ay nag-aalala ito ng kaunti. Sinusubukan ni Daryl na patagilan ang kanilang usapan para mahanap ni Olenna at ng mga tauhan nito si Lolita. Nasa loob sila ngayon ng komplikadong lupain kaya hindi nakasiguro si Daryl kung magtatagumpay ba rito si Olenna. Agad namang nagbago ang itsura ni Maverick nang marinig nito si Daryl, agad siyang tumawa ng malakas sa sobrang galit. Maraming taon nang nasa Pearl City si Maverick at hindi na sila natakot maging sa mga bantay nito. Kaya paano silang mapagbabantaan ng isang walang kwentang pabigat na manugang? Siguradong pagtatawanan sila ng lahat sa sandaling malaman ng lahat ang tungkol sa pagbabanta ni Daryl. Hoy, bata, at sa huli ay nagising na rin si Maverick sa katotohanan. Tinitigan niya si Daryl na parang isang makamandag na ahas na naghahanap ng makakain habang nakangising sinasabi na, ang lakas ng loob mong bata ka. Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan, ayaw mo na ba talagang mabuhay? Dito na itinaas ni Maverick ang kanyang kamay para senadoryasan ang kanyang mga tauhan para umatake. Boom, nang bigla nilang marinig ang isang nakakabinging tunog mula sa labas. Nagulat at naalarma rito si Maverick at ang kanyang mga tauhan. Kabanata 3280, dito na nagmamadaling sumugod ang isa sa mga tauhan ni Maverick.
Nagpakita ito ng isang nadidismaya at natatakot na mukha habang sinasabi na, may hindi po magandang nangyari boss. Marami pong tao ang papunta ngayon sa ating kuta. Halos bumagsak na sa lupa ang nagpapanik na tauhan ni Maverick nang sabihin nito ang mga nangyari. Agad na nagbago ang mukha ni Maverick habang nagmamadaling lumalabas sa kubo, mabilis namang sumunod sa kanya si Cyclops at ang mga tauhan nito. Agad na napabuntong hininga at hindi makapaniwala ang lahat sa sobrang pagkagulat nang makita ng mga ito ang sitwasyon sa labas ng kubo. Nasa daan-daan ang mga taong nakaitim na pumapaligid sa kahoy nilang kubo, nakasuot ng kulay itim na uniporme ang mga maskuladong lalaki habang hawak-hawak ang tig-iisang itak sa kanilang mga kamay. Pinamunuan ng mga ito ng isang maganda at sexy na babae, nakasuot ito ng isang kulay pula at itim na mahabang dress na parang isang namumukadkad na rosas sa gabi. Agad na naglabas ang katawan nito ng isang hindi kaaya-ayang aura, sila ay walang iba kundi si Olenna at ang kanyang mga tauhan. Gulp, dito na napatingin sina Maverick, Cyclops at iba pang mga lalaki kay Olenna. Agad silang napalunok habang nang mabigani sila sa angkin nitong kagandahan. Napaka-sexy ng babaeng ito, agad na napakabog ng malakas ang dibdib ni Maverick nang maramdaman niya ang lakas ni Olenna. Nasa mataas na level ng Saint Honor na ang babaeng ito, napakalakas niya. Sinubukang ngumiti ni Maverick ng pilit habang ipinapakita ang gulat niyang mukha, dito na siya magalang na umabante para pakalmayin si Olenna. Hay, ganda ko nga pala si Maverick, maaari ko bang itanong? Nasa gitna pa si Maverick ng kanyang pagsasalita nang bigla siyang pigilan ng isa sa mga tauhan ni Olenna. Ang lakas ng loob mong tanungin ang pangalan ng aming leader, arogante ang tauhan niyang ito kaya nanlalamig nitong sinabi kay Maverick na, hindi mo ba nakikita ang logo sa aming mga damit, kami ang Blood Hand Organization, ito naman ang iginagalang na leader. Ano, Blood Hand Organization? Agad na nagulat dito si Maverick habang nanghihina ang kanyang mga binti. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa Blood Hand Organization sa buong Roland Continent, maging ang 6 na mga principality ay natakot sa mga ito. Nakakalat ang mga miyembro ng Blood Hand Organization sa paligid matapos nitong magkaroon ng daan-daang libong mga miyembro, masyado silang nakakatakot. Ayon sa mga usap-usapan, ang leader ng Blood Hand Organization ay isang sexy at magandang binibini pero hindi naman pinaniwalaan ni Maverick ang tungkol sa bagay na ito. Naguluhan ng husto si Maverick sa kung bakit nandoon ang Blood Hand Organization para paligiran sila ngayong wala naman silang atraso rito. Dito na nag-isip ang nagpapanik na si Maverick, Mr. Daryl. Dahan-daang lumapit si Olenna kay Daryl bago gumagalang na sabihin, nailigtas na namin si Miss Lolita pero nawalan pa rin ito ng malay sa sobrang takot. Habang kausap ni Daryl si Maverick ay pasimpleng pinamumunuan ni Olenna ang kanyang mga tauhan para halughugin ang abandonadong bundok. Dito na nakita ang nakakulong na si Lolita, at pagkatapos ay agad nila itong iniligtas bago nila paligiran ang kahoy na kabong kinaroroonan ni Maverick. Sumasang-ayong tango ni Daryl, magaling, nakahinga na rin ng maluwag si Daryl sa mga sandaling ito. Nag-alala siya kanina na baka masyadong naging delikado ang kanyang plano ngayong malalim pa ang gabi pero agad pa rin siyang nasurpresa sa husay na ipinakita ni Olenna. Agad na nagulat sa pangyayaring ito sina Maverick, Cyclops at ang iba pa nitong mga kasama. Hindi makapagsalita ang tumingin ang mga ito kay Daryl, nakilala ng nakikitirang pabigat na ito ang leader ng Blood Hand Organization. Naramdaman ni Cyclops at ng iba pang mga tauhan ni Maverick ang panlalambot ng kanilang tuhod. Hindi na makatayo ang mga ito ng maayos, nakita nila kung paano igalang ng makasaysayang leader ng Blood Hand Organization si Daryl. Paano ito naging posible hindi ba't isang pabigat lang ang nakikitirang manugang ng pamilya Damien na si Daryl, kaya paano niya nagawang magkaroon ng ganito katinding koneksyon, thought, at sa huli ay hindi na mapigilan pa ni Maverick ang kanyang sarili. Agad na itong lumuhad sa harapan ni Daryl habang nagpapanik na sinabing, isa lang itong hindi pagkakaintindihan Mr. Daryl, makinig ka sa akin, maipapaliwanag ko ang lahat ng ito.